Hindi nga po mga idol ikinatuwa ng mga fans ng Golden State Warriors ang pagkapanalo ng Los Angeles Clippers laban sa Chicago Bulls. Gayong dahil dito umabot na naman sa 1 game ang kalamangan sa kanila ng number 6 sa West. Kaya nangangahulugan yan, kailangan talaga ng Warriors na maipanalo ang mga susunod na laro upang maiangat muli ang kanilang record. Pero ayon sa inilabas na prediksyon ng mismong ESPN, 76% ang chances ng Golden State na makakapasok sila sa playoffs at maiiwasan ng play-in tournament. Kagaya ng napag-usapan, sila ngayon ang pumapangalawa sa may pinakamadaling game schedule. Ibig sabihin, puro mga hindi naman ganong kalakasang team ang kanilang makakatapat. Kakaunti rin naman dito ang kanilang back-to-back at mas madami nga ang home games. At sa performance pa lang ng buong team, lalo ni na Stephen Curry at Jimmy Butler, hindi malabo na maging madali para sa kanila na manalo. Grabe nga po ang hawak na momentum at confidence ngayon ng lahat, sapat na upang dumiretso sa NBA playoffs. Samantala, ayon nga po sa balita ni Jovan Boha ng The Athletic, bagamat maganda ang performance ng Lakers, hindi pa rin naman nakakalimutan ni Rob Pelinka ang kanilang pangakoy kay Luka Doncic na kukuha sila ng bagong legit na sentro para sa kanya. Nagkausap na rin naman ang nagdaang linggo at nagkasundo sa plano na kumuha ng athletic big man kagaya ni Miles Turner once na tuluyan ng itong maging free agent, o kung hindi naman si Nick Claxton ng Brooklyn Nets. Bukod sa dalawa, napabilang rin naman si Naz Reid na matagal na nilang gustong makuha mula sa Minnesota. May lumabas nga pong balita ngayon mula kay Jake Fisher na posibleng hindi nito kunin ang player option sa Timberwolves na nagkakahalaga ng $15 million para maging isang ganap na free agent, kung saan pagkakataon nito ng Lakers na makuha siya. Ayon sa isang analyst, si Naz Reid ang pinaka-fit na sentro para kay Luka dahil bukod sa meron itong athleticism, meron rin naman nga itong galaw sa painted area. Maging si Lebron, isa sa mahumanga sa performance nito sa pag-average niya ng 15 points a game, 5.8 rebounds sa kanyang 48% shooting, sapat na para gawin siyang Lakers bilang starting center. Samantala, sobrang kulang nga ngayon ang lineup ng Dallas Mavericks sa pagkawala ng mga key player na big man, ay ginagawa pa rin naman ng team ang lahat para makakuha ng panalo. At isa sa mga literal na bumubuhat dito ay si Kyrie Irving na nakapagtala pa lang kontra sa Lakers ng 35 points. Simula nga nang ma-trade ng Dallas si Luka, mas naging sobrang agresibo na nga ito sa scoring sa pag-average na ng 28 points a game, 5.5 rebounds, 4 assists, 1 block a game sa nakalipas na laban. Kaya tingin nga ng mga analyst, bumalik na ang pagiging isang franchise player ni Kyrie Irving dahil simula nga po nang mawala si Luka, siya na ang main superstar at main leader na siyang nangunguna sa kampanya. No choice nga po ngayon si Irving dahil as of now, siya na lang naman ang nag-iisang player ng Dallas na may kakayahang gumawa ng isolation lalo na sa crucial minutes. Kaya kailangan talaga niyang doblehin ang kanyang pagiging agresibo para manalo ang Dallas Mavericks sa mga susunod na laro.